ating pong pag-uusap, we'll just be continuing our series on extraordinary. Mga ordinary people in the Bible whom God used extraordinarily because they began serving the extraordinary God. Okay, ulitin lang ho natin. Itong pong mga taon to, mga simpleng tao to, they are just like us. Kapareho lang natin sila. And yet, they were able to accomplish so much. Bakit po? Kasi ang Diyos ho, na siyang extraordinary, ang gumabay po sa kanila. Nakita natin yan kay John the Baptist, nakita natin yan kay Isaiah, nakita natin yan kay Jonah. Ang daming mga taong na hindi naman ho perfect. Di ba? Ang dami nilang mga pagkakamali, ang dami nilang pagkukulang. Tulad din natin. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Sabihin niyo, hindi naman din ho siya perfect, di ba? Wala naman perfect dito. So everybody, somehow God used. And God is very much willing to use you and me. Kaya po ito po ang gusto kong sabihin, paalala sa inyo ng Panginoon Diyos, sa ating lahat. Just imagine, sa ating pong pag-uusapan ngayon, meron tayong mga didiscuss na tao na somehow it would reflect the very, very character of us, yung nature natin na lagi nagkakamali, and yet, talagang ginamit pa rin ng Diyos. Now, bago tayo magpatuloy, matanong ko lang sa inyo, na-disappoint na po ba kayo sa buhay? Iba sa inyo, disappointed pa rin hanggang ngayon eh. yung bang parang, bakit po tayo na-disappoint? Meron po kasing, babae, yung, siya, nagkasakit, parang muntik na siya, talagang patay na halos eh. Dinala sa ospital. Pagdilat niya ng mata niya, sabi niya, wow! Kasi liwanag, langit, puti lahat, langit to ha. Tuwan-tuwa. Pagtingin niya, nakita niya asawa niya, hindi to langit. Parang so disappointed. Sama ng loob niya. Pero alam mo ninyo, yung disappointment sa buhay is but natural. Because we're living in a very imperfect world. And oftentimes, yung gusto nating mangyari, and kasi dahil selfish tayo, minsan, yung disappointment ng buhay because of our selfishness, may tendency tayo to think na we are the center of the universe. Na lahat ng tao must serve us. Nga, nadidisappoint tayo dahil hindi lahat ng tao parang seemingly inaangat ka sa buhay. For example, sa mag-asawa, di ba? Yung parang ina-expect mo, itong asawa mo, igagalang ka, mamahalin ka, parang pag may sinabi ka at your beck and call, susunod. Ganyan. Hindi, sumasagot. Ina-expect mo, hindi sumasagot. Magsabi, kuha mo ang kape. Bakit kape? Di ka magtimpla. Sumasagot ito Nakaka-disappoint. Mga ganyan, di ba? Kasi ina-expect mo, hindi sasagot eh. Ganon din sa mga anak because they are also imperfect people. And obviously, pag sinabi mo sa anak mo, pag sinabi mo ganito, dapat agad-agad. Yung parang walang pag-uulit. Parang hindi ka magdadalawang salita. Parang ganyan. O anak, gawin mo to. Tapos mamaya, sandali lang. Yung sandali na yon, ang tagal nun. Hindi man yan pwedeng sabing tagal lang. Naman, pangit naman pakinggan, di ba? Sandali lang, pero sandali, yung parang sa isip mo, parang, okay, magbibigyan kita, pero 1, 2, 3, dapat tapos na. Yun hindi, yung sandali lang na parang bukas pa. Di ba? Parang asar ka din. Bakit? Kasi nga, we are expecting to be served. Yung iba naman, hindi na di-disappoint kasi parang wala naman silang punto sa buhay. Do you know what I mean? Maraming tao, kaya yung disappointment is not necessarily evil. Okay? Bakit? Kasi maaring yung disappointment mo is because you're seeing something that needs to be corrected. Kaya yung disappointment seemingly neutral, but your processing on how to handle your disappointment will either make you discouraged or the ability to gain more courage to do something about it. Are you following? Nakakanindihan? So, ang idea natin when we talk about this disappointment is to make sure that we turn it extraordinarily. Kaya ang ating pong topic ngayon pong hapon is how to turn your disappointments into blessings. Di ba? As in, we need to trust God. Ulitin natin. Pakisabi mo sa katabi mo, turn your disappointments into blessings. Kasi it can be a curse. Kapag na-disappoint ka, it can turn to be a curse. Maaring magalit ka, mainis ka, ayaw mo na, withdraw ka na, ayaw mo na. But you can also turn it into blessings. But how?
Yun ang tanong. Kasi hindi naman madali yun. Parang hindi ko maintindihan. For example, marami sa inyo, perhaps because you were so passionate to see your children to be walking with the Lord, nadi-disappoint ka. Bakit ganito yung anak ko parang tamad na tamad? Parang as if he's not listening to the message. Parang, okay, Sunday na. Atin na tayo ng service. Service. Katamad naman eh. Bakit? Kasi naman ngayon lang makakatulog sa service pa. Sasabihin ng tatay, di ba halina, doon na tayo matulog, sabay na tayo. Di ba? Parang ganun na yung nangyayari. Di ba? Parang nadi-disappoint. So, how should we handle that disappointment to become a blessing? Na yung parang yung mga bagay na yun, parang, wow, blessing ito. So, ganun din sa atin. Ganyan natin pag-uusapan ngayon. Okay? Yun po ating pag-i-discuss sa magitan po ng buhay ni Moises. Alam nyo, napaka-importante po ito. Now, before I do that, now, let me just tell you this. This appointment is God's appointment in disguise. Sabihin mo sa tabi mo, this appointment is God's appointment in disguise. Tatandaan niyo yan, ha? Nakamaskara siyang disappointment, but somehow that disappointment is God's appointment for you. Maaring sa isip mo, parang labo naman ito nangyari ito, nakakainis. Wag! Remember, maybe God is speaking to you because of that situation. Maybe God is telling you to do something. Maybe God is accomplishing something in you. Or perhaps God is teaching you what to avoid. Kung yan ay naging evil disappointment, suggestion by Satan, then at least as you grow mature, you know what to avoid. Di ba? Yun ang isang bagay na, kaya disappointment is God's appointment in disguise. Tingnan niyo po by principle from the scripture. It is good for me that I was afflicted. Why? That I may learn your stature. Buti nga, nagkasakit pa kayo. Buti nga, mayroon akong suffering. Why? Because I may learn your stature. Look at this. If you read further, you would be surprised by saying, your hands made me and fashioned me and give me what? Understanding, that I may learn your commandments, and may those who fear you see me and be glad, because I wait for your word. Di ba? Yung bang pag nakita ako ng mga may takot sa iyo, Lord, matutuwa sila. Matutuwa sila dahil alam nila that I always wait for your word. Waiting always brings sometimes yung parang seeming delay, would always bring some sort of disappointment. But it is God's appointment for us to know Him more. Okay ba yan? O parang nadi-disappoint na kayo, ha? Nagkakaintindihan? So, sino itong pag-uusapan natin? Now, before I continue, maiisip niyo ba itong tao na to na magagamit ng Diyos? Isipin niyo ho ng mabuti. Itong tao na to ay abandonado. Inabandon na ho ito. Kumbaga, pati parang hindi lang siya abandonado, mainitin pa ang ulo. Ito pa, hindi lang siya mainitin ang ulo. Nakapatay. Ay, patay. Grabe. Itong mamang to, talagang itong unang-unang makikilala yung snake handler, yung umahawak ng mga ahas, ganyan. At palagayin ninyo, magagamit para sa bagay ng Diyos? Ayan, pag-isipan nyo. Yan ay si Moises. Mga nakapanood kayo ng umaga. Now, si Moises. Now, so ang ating pag-uusapan ngayon ay si Moses. Sabi ni D.L. Moody, sabi ni D.L., Moses spent his first 40 years thinking he was somebody. Kasi nabuhay si Moses ng 120 years. Now, kasabi niya, on his 40 years, he was thinking he was somebody. Then after that 40 years, he spent his second 40 years. Amazing ang ginawa ng Diyos. He divided the life of Moses into 3 40s. Sabi niya, learning, he was a nobody. Then he spent his third 40 years discovering what God can do with a nobody. Yun ang kanyang na-discover on the last leg of his 40 years. Now, on his 120 years rather. Now, so, in summary, it's like this. Moses spent to be somebody, nobody, and for our context, extraordinary.
Okay ba yan? Now, maaaring sabihin nyo, hindi naman ako mabubuhay ng 120. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi ka nabuhay ng 120, I hope and pray that every one of us would have an extraordinary life on our home stretch. Okay ba yan? Okay ba yan? Kasi ang pinakamalungkot na sa lahat, yung mamamatay ka na lang, disappointed ka pa. Yung bang parang, ito lang pala yung buhay. I remember what Bill Gates once said. I may not be able to quote him verbatimly. Pero itong sabi niya, sabi ni Bill Gates, I want everybody to have money so that they may know that there is no happiness in it. Huh? Walang kaligayahan sa pera. Grabe, no? Sabi ko, subukan mo nga, bigay mo nga sa akin lahat. Try ko lang. No? Pero parang sising-sisi pa sa buhay. Tapos sabi nung isa, mayroong nagsabi, talaga sa sobrang parang lungkot niya when it comes to, regret siya. For example, Alexander the Great, wala na. I have no more land to conquer. Can you imagine? I have no more land to conquer. After conquering so many countries, I have no more land to conquer. He was so disappointed. Ganito lang pala yun. And to so many people, after dreaming so high, pagdating sa dulo, ito lang pala yun. Parang so disappointed. Naalala ko po tuloy, habang nagsasalta ako ngayon, naalala ko tuloy nung nandun kami sa New York. Umakyat kami sa Statue of Liberty. Ang taas nun Hindi sa labas sa loob. May hagdan po yun sa loob. So habang umakyat kami, ang tagal ng pila. So it took us about 2 hours. Kaya haba, mula sa labas yung pila. Pagdating doon sa tuktok, sabi ba naman, okay guys, you can take a picture you can stay there for a minute or 2 to take pictures. What? Anong kukuhanan mo? Yung mata ni Liberty at para makita mo sa background, yung likod. Di ba? Tapos ano makikita mo ron? Wala. Ibig sabihin, malayo, maliliit na building na parang natatakpan ng ulap. Sa madaling salita, bakit ka dun magpapapicture? Nakanyang sabihin, tapos alam nyo, it dawned on me. Nasabi ko, oo nga, no? Minsan, hinahangad mong makarating sa tuktok. Pagdating mo sa tuktok, eto lang pala yun. Pag-isipan ninyo, ilan sa inyo graduate with honors? And how many remembered it? Ikaw lang. After a while, wala na. Wala na nakakaalala. After a while, wala na nakakaalala. Tapos yung mga hindi pumapasa sa exam, ang yayaman. Pag-isipan ninyo, kung sino yung bagsakin, siya pala yung umunlad. Nakakainis naman ito. Parang bakit ganon? And mag-iisip ka, bakit ganon? Ako yung maraming honor, ako yung maraming medalya. Ngayon, kinakain ko pati medalya. So pag-isipan nyo mabuti. After winning so many, let's say, events in the recent SEA Games, oh, praise God, na dami tayong napatalunan as Filipinos. Pero after winning those events, parang wow, pagtanda mo, maalala pa kaya nila? Pag ilan na paglipas ng panahon, ilan na mga nagtagumpay noon? Sa boxing, hindi na halos natin maalala. Sino yung mga magagaling noon? Naalala niyo pa ba si Navarrete? Sino yun? Yung iba sa mga bata, sino yun? Diba? Yung mga luma na, hindi na natin maalala. Ako nga, hindi ko na maalala. Joe Louis, hindi ko inabot yun, pero narinig ko lang. Oh, alam niyo yan si Joe Louis, mga bata? Alam niyo? Wala. Hindi niyo na maalala. Bakit? Because that is the reality of life. Kaya nga yung disappointments, hopefully, would tell us, this is really what God wants me to have. Hopefully, we would not end up at the end of the day disappointed. I pray that you and I would discover how to live an extraordinary life. Yun ang ating inaasahan. So let's look at Moses once again. Look at Moses. Tingnan niyo si Moses. Ito yung kanyang he was a prince. He was trained in Egypt. Di ba? He studied where? In the best university of Egypt. The Sun Temple. He studied there. He studied hieroglyphics. He studied martial arts. He studied military strategy. Ang dami niyang alam. Ang galing-galing niya. He was educated. He was very reliant. And yet very impulsive. Kasi magaling siya And oftentimes people who are good, naku, mas madali silang, parang masiraan ng loob. Then, he lived in the palace of Egypt. That was 40 years. Now, paglipas noon, then he became a sojourner. Then he became a shepherd. Wala siyang sariling tahanan. Wala siyang sariling lupa o sariling bayan. And
he stayed in solitude, in humility, obscurity, and discomfort. And of course, nabuhay siya sa wilderness of sa Midian. Tama? Ito, 40 years again. Then, on the 80th, may pag-asa pa ba ako? 80 years na ako? No. Nung natagpuan niya si God gave him an extraordinary 40 years next 40 years of his life. He became a deliverer of Israel from Egypt, and he is known to be close friend of God, speaking to God face to face. Then, yung makita nyo, he found confidence in the Lord. He has a total surrender in God and obedience. And obviously, it was a journey to the promise before the promised land. Amazing, no? Then, that was 40 years. Now, tingnan po natin. Let's talk about the first 40, being somebody. Ingat ho kayo dito. You know why? Tayong lahat, kaya hindi natin madiscover yung kadakilaan ng extraordinariness of our God. Because oftentimes, we think of ourselves to be extraordinary. We think of ourselves to be somebody. We don't need God. Kahit mga bata, there is a great tendency, we don't need God. We might say, hindi naman ako atheist eh. But in practice, we are. Why? We never sought God. We never asked God. We never even seek what God wants. Kaya nga pag tinatanong, who among you memorized the 53 scripture challenge? 53-week scripture challenge. Very nice. Kumuha ng booklet. Ang ganda! Christmas gift to me. But never open. Kung binuksan man, sa first verses lang. Alam ko na to. Alam ko na to. Nung nire-recite, hindi ko pala alam. Tama? Now, ano sumunod? Kuha tayo ng bago. Pamigay natin sa iba. Gift ko sa inyo, gift ko sa inyo. Di ba? Kasi mura-mura. Pero, how about us memorizing it really? Hello? So, siguro iba sa inyo, nagsimula, okay, kuha ko. On the first week, nakawalo na ako, yes. Tapos bandang huli, parang ang hirap na i-recall. Nakaka-disappoint. At ngayon, home stretch sa tayo, hindi na nag-memorize yung iba. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-discourage. Paraan lang yan para bangon ulit. Okay ba yan? Okay ba? Tingnan mo yung katabi mo. Nakapikit na, di ba? Bangon ulit, bangon ulit. Ganyan lang. Bangon ulit. Huwag kang magsawa. Huwag kang magsawa. Laban mo. Don't be disappointed. Di ba? So, let's continue. So, let's now talk about this. Then, Pharaoh commanded all his people saying, sabi ni Pharaoh, when Joseph, then the whole Israelites went to Egypt, they respected Joseph, naalala yung history, they respected Joseph until a new Pharaoh came who did not know about Joseph, nothing, parang hindi niya totally ignorant about what Joseph accomplished in Egypt. Ito na ngayon. He declared, kasi dumadami na yung mga tao, dumadami ng mga Israelites. Natatakot siya na baka itong mga Israelites would rebel or a nation would try to conquer them and they would join the conquering nation at masira yung Egypt. Kasi sabi niya, teka muna, delikado yan. Kasi sabi niya, ang kanyang edict ganito, every son who is born, you are to cast into the Nile. And every daughter, you are to keep alive. Sabi niya, pag lalaki, patayin ninyo. Pag babae, saka nyo buhayin. Kasi natatakot silang dumami. So, ibig sabihin, kapag yung mga lalaki dumami, sabihin, dadami yung mga soldiers. Tama? Ito ngayon ang problema. Hindi naman pwede mapigilan yan. Sagang mag-aanak at mag-aanak, may mga lalaki. So, now a man from the house of Levi went and married a daughter of Levi. So, nag-asawa na sila. Then the woman conceived and bore a son. Patay. And when she saw that he was beautiful, she hid himself for 3 months. Sabi niya, pagkakita sa anak, oops, yung beautiful na yan, hindi lang basta beautiful because in appearance, beautiful si Moses. When he was saying he was beautiful, he was seeing the very hand of God in the life of this baby. Pagkakita pa lang sa baby, oops, meron tong plano. May plano ang Diyos dito. Paano natin nalaman? Tingnan niyo. In Hebrews 11, by faith, Moses, when he was born, was hidden for how many months? 3 months. By his parents. Why? Because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's edict. Sa madaling salita, this woman, she believed, the parents, they believed that God has a purpose for this. Kaya by faith, Moses, they took care of him for 3 months. Nakuha ninyo? Sabi, di ba, dapat patayin? Hindi namin pwedeng patayin to.
Especially itong batang to. Now, tuloy tayo. And sabi niya, but when she could hide him up no longer, she got him and a wicker basket and covered it over with tar and pitch. And then she put the child into it and set it among the reeds by the bank of the Nile. So nilagay niya sa basket, pinalutang. As his sister stood at a distance. Yung kapatid na si Miriam, so Miriam, malalaman niya ba dahil? Si Miriam, inabangan, sinundan. Ano kaya mangyayari? Then, to find out what would happen to him. Now, listen to this. Very disappointing moment. Bakit? Yung anak mo na napakaganda. Pagdating sa... No? Parang, siyempre, ang cute na baby, di ba? Siyempre, pag natutuwa yung baby, kahit natutulog, ang cute tingnan. Siyempre, yung natutulog na katabi mo, hindi ganyan. Pero, itong baby, ang cute. Parang, yung nanay, it would be very heartbreaking. Parang, Lord, bahala na kayo sa anak na to. I know this is special, but I cannot take this. And now, I need to trust you on this. Now, listen to this. Then, ito na. Then his sister said to Pharaoh's daughter, kasi nakita ng Pharaoh, sa timing naman, biglang, sa lahat ng pagkakataon, habang dumaagos to, may yung Pharaoh's daughter pumunta sa Nile, maliligo. Siguro nakikita, sa nila. Tapos biglang may ano yan? Nakita nila yung basket. Pagbukas, ang cute! Di ba parang, isipin mo yung reaction, cute! Grabe! Naku, tapos agad-agad yung sister na nakita from a distance, sabi niya, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women that she may nurse the child for you? Kasi naisip na rin naman ng babae, pag binasa niya yung chapter 2, naisip nung Pharaoh's daughter, siguro anak ito ng mga Hudyo na sa takot dahil papapatay. Sabi niya, kawawa naman. Tapos agad sabi niya, ay ma'am, gusto niyo maghanap ng mag-aalaga? Siyempre, mga prinsesa yan, mayayaman yan, magpapaalaga yan. Kung sa lahat ng mga makakakita, yung Pharaoh's daughter pa. Kasi kung hindi, wala na itong ligtas si Moses. Are you following? Now listen to this. If you know that God is in control, ang dali magtiwala lalo sa Diyos, tama ba? At sabi, sa lahat ng pagkakataon, yun pang Pharaoh's daughter, pwede naman sanang sino-sinong daughter na lang. Tama ba? Pwede naman sanang kung sino-sino lang na naligo na, nangunguha ng mga dayami doon sa loob ng ilog. Bakit yung Pharaoh's daughter pa? Ngayon, ang ganda pa nito, may kakayanang kumuha ng nani. May kakayanang kumuha ng yaya. And sabi niya, go ahead. So the girl went and called the child's mother. Mismong nanay. Siyempre, nanay ni Miriam yun. Kinawag niya, Mama, kumukuha ng yaya. Ikaw na, Ma. Sabi ni Mama, then Pharaoh's daughter said to her, okay, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. Oh, jackpot! Hindi ba jackpot yan? Pero mo, anak mo, alagaan mo, may bayad ka pa? Ano niya sabihin? Look, parang sulit yan. Pero mga nanay, huwag niyong gagawin yan. Baka yung anak niyo, sabi niya, paalpasin na natin kaya yan sa ilog. Abangan na lang natin, sana makuha ng anak ng presidente. Mga ganyan. Huwag kayo umasang ganyan. Kay Moses lang yun, ha? Kay Moses lang. Then, so the woman took the child and nursed him. The child grew and she brought him to Pharaoh's daughter and he became her son. And she named him what? Moses. Bakit Moses? Because I drew him out of the water. So madalit salita, yung pangalang Moses, ang meaning niyan, nakuha ko sa tubig. Nakuha? Kaya pag inisip, anong ibig sabihin Moses? Nakuha ho sa tubig. Now, listen to this. Now, nung tinrain na ho siya, ito na ho nangyari kay Moses. And after he had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. So in other words, inalagaan ito ni Jochebed, yung kanyang magulang, inalagaan, and Moses was educated in all the learnings of the Egyptians. And he was a man of power in words and in deeds. Tigil tayo sandali. Tinrain niya yun si Moses. Tinrain how to speak, tinrain how to become a prince. And in the mind of some many scholars, si Moses was being trained to be the next Pharaoh. Nakukuha ninyo. So isipin yung leader ito. But surprisingly, if you read Hebrew, ito sabi, by faith Moses, when he had grown up, listen to this, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter,
choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Wow! Bakit hindi niya pinili yung masaganang buhay? Bakit pinili niya to follow God? And sabi niya, bakit? Because yung sin obviously is pleasurable. Masarap yun. With women, anytime, kailangan ko nito, magsasayaw sa harapan ko, ding, 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 ding. Di ba? Di ba? Napapanood yun naman sa TV yan? Di ba? Kasi prinsipe yan eh. Prinsipe yan. Pero lahat, all of this are passing pleasure. But I belong to these people. How did he know? Because on his first 3 or 7 years, according to some historians, it was her mother who took care of him. Ibig sabihin, itong nanay, tinuruan niya talaga si Moses, Moses, you are from the land, from the tribe of, from the Israelites, from the nation of Israel. Moses, we belong to the God of the heavens and the earth. Hindi yung God na pag-aaralan mo sa Egypt. You know what I'm saying? Mga magulang. Ang mga anak natin, pagdating sa eskwelahan, iba-iba na natututunan nilang aral. Iba-iba na tinuturo sa kanila, mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, yung mga anak natin sa simula, wala silang nalalamang mura, wala silang nalalamang mga ano. Pero pagdating sa bahay natin, nung galing sa eskwelahan, gulat ka, saan mo narinig yung anak? Saan mo narinig yung anak ka? Diba? Minsan nagmumura na lang, biglang meron na silang bangko ng PI. Anak, saan galing yan? Alam niyo yung PI? Wag na natin sabihin ko ano yun. Basta, hello? Bakit ang gaspang na dito sumagot? Minsan natutunan nila kung saan-saan. Ginaya sa magula, sa teacher. Hindi ko sinasabi mga teacher, masasama Alam niyo yung problema? Kung mahina ang pundasyon ng mga bata sa bahay pa lang, at hindi na ituruan ng mga magulang ng tama, I'm telling you, yung anak natin, mai-impluwensahan ng ibang tao. Sino po mga magulang dito? Yan. Tanong ko sa inyo, on your first 7 years, intentional niyo po ba silang tinuturuan? Hello? Tinulugan? Hindi, tinuruan! Tinuruan, no? sorry. Iba yung tigil sa inyo. Tinuruan. As in, you teach them. Alam nyo nga, kaya nga sila Pastor Peter, ini-encourage na nga yung mga maraming magulang, do a homeschooling. Bakit? Kasi most of our children would learn so many bad things from where? From the world. But if they were not given a proper foundation, kaya nga sa pagtuturo ni Pastor Peter, he was always emphasizing this to us, and to me, I really praise the Lord. Kasi sa totoo lang, I was just trying my best to teach my children properly when they were young. And I thank God really that God brought me here in CCF. You know why? Because here in CCF, parenting is very intentional ang teaching. Tama? You need to model it. You need to build relationship. You need to be intentional in teaching your children. Bakit? Kasi yung mga bata, kawawa. Hindi nila alam ano yung i-offer sa kanila, and they had no power to choose because they have no understanding of what this world is offering. Pero kung tinuro mo na sa kanila, they know exactly, hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Bakit? Kita ko sa tatay ko, model daki ng tatay ko yan. Kita yan sa tatay ko, kita yan sa nanay ko. Nakita ko yan sa mga magulang ko. They always seek God first. Are you following? Na hindi mo mapansin, mga bata, ngayon ang gagaling nila, ang dami na alam sa technology, ang dami na mga gadgets. Paano ka makikipag-compete sa kanila kung hindi mo siya tinuruan agad? Pag-isipan niyo mabuti. Hello? Hello? Andiyan pa ba kayo? Para mas maliwanag, pwede po ba tumayo lahat ng magulang? Mga magulang po. Yung mga magulang. Hindi nang gugulang, magulang. Ayan po. Here is a challenge for all of us, for parents. Si Jochebed and the father, hindi kasi wala naman pong kumbaga, 3 to 7 years lang yung kanyang opportunity to build up the child. Ang tanong, are you willing to do that? Now, bakit sabihin nyo, huli na malalaki na sila rebelde na nga iba sa kanila Hindi pa po huli ang lahat. Alam nyo bakit? Hanggat may kapangyarihan ang Diyos na buhay, na lumikilos sa ating lahat, wala pong huli.
Ako po, ang dami kong pagkakamali, alam niyo kung bakit? Mainitin ang ulo ko, magagalitin ako, naninigaw ako sa aking mga anak, kasi natutunan ko sa magulang ko rin eh. Mga magulang ko, magaganon din, pareho lang kami. Yun na natutunan ko sa boss ko, natutunan ko sa pastor ko, lahat maiingay. Bawal ang matulog. Ngayon, ang amazing dito, pagdating ko rito, sabi, tama, in-apply nila yung sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, the anger of man does not achieve the righteousness of God. Akala ko, pag sinigawan mo yung bata, susunod sa Diyos, hindi pala. Dapat pala, sumunod ka, pagtiwala ka sa Diyos para hindi ka ma-disappoint sa iyong mga anak. Tama ba? And I praise God, kasi dahil po doon, yung mga anak ko, tapos na lahat. Yung isa na lang, nagtuloy pa lang sa pagdodoktor. Nakakainis. Pero, hindi. Sa kakainis sa tuwa. At least, meron siyang projection. Sabi niya, talaga bang gusto mo yan? Yun ang sabi ng Diyos na kawin ko eh. Hindi ho madali yung kanyang ginagawa. Kikita ko, aral ng aral. Minsan, di na natutulog. Sabi ko, matulog ka. But what? Hindi, itong sabi ng Diyos eh. Tapusin ko ito eh. And alam niyo yung bait ng Diyos? Hindi ko kaya magpa-doktor. Kasi mapapadoktor talaga ako niyan. Nakakuha pa siya ng scholarship. O, di ba? Ang bait ng Diyos. May nag-scholar, tapos hindi lang yun. Kahapon, binigyan na ng blessing. Sabi niya, pwede ko bang sagutin ang 1 taon mong pagdodorm? Sabi ko, huwag niyo pong pigilan. Hindi kasi sabi yun. What I'm saying is this, hindi mo paghihinayangan because they take God seriously. And listen to this, ang susi, hindi teachers. Tingnan niyo po ang Pilipinas. We are now lowest in reading comprehension. In Asia alone, we are now also second lowest in mathematics in Asia. Di po ba nakakalungkot? And everybody's blaming the teachers, blaming the school system. The truth is this, more than learning, reading, and math, ang ituro mo yung character. So that wherever they are, they will read, they will study, because they know that if you seek wisdom, you are to seek wisdom more than seeking gold. Are you following? Kaya mga magulang, kayo po yun. Tayo po yun. Tayo po ang unang gagawa. Will you commit to do whatever is necessary so that we would avoid yung mga disappointment sa ating mga anak? Nakakaintindihan? Sige po. Kaya attend kayo ng mga seminar, ha? God bless you. Now, ito naman ang challenge. Ito ngayon, ito siyempre, we need to trust God. Now, itong amazing. So by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called sons of Pharaoh. Look at it. Choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. May choice na siya kagad. Kaya tingnan niyo sa Acts 7. But when he was approaching the age 40, ayan na, it entered his mind to visit his brethren, the sons of Israel. And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppression by striking down the Egyptian. Siyempre, trained siya sa martial art. Trained siya sa school ng Sun Temple. Kasabi niya, sinapak niya kagad, patay. Now, and he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him. But they did not understand. Tingnan sandali. In the mind of Moses, he was doing the very will of God. Are you following? Ang isip niya, itong will ng Diyos sa akin, I will deliver these people. Kasi I am learned. I have studied the learnings of Egypt. I know how to lead. I think, since God has a special purpose for me, I have to deliver these people. Yan sasabi niya. But when he tried to do it, pinatay niya yung Egyptian, thinking that's the way for these people to understand. Ako ang mangunguna para ma-deliver kayo sa Israel. And he was so impulsive. He killed it. Ano nangyari? Hindi siya naintindihan. Ano nangyari? On the following day, he appeared to them as they were fighting together. In his mind, nobody saw it. Tinago niya yung kasalanan niya. Hinukay niya sa sand. And he tried to reconcile them in peace, saying, men, you are brethren. Why do you injure one another? Ba't kayo nag-aaway? Magkakapatid kayo. Sabi niya, considering the reproach. Look at this, ha? Sabi niya, ba't kayo nag-aaway? Nagalit sa kanya. But one who was enduring his neighbor pushed him away, saying, who made you a ruler and a judge over us? You do not mean to kill me as you killed the Egyptian yesterday, do you? Oh! Alam nila? Now listen. Akala ng tao,
kapag may ginawa kang kalokohan, walang makakalaam. Pero sa isip niya, hindi, nililigtas ko lang naman sila eh. Pero tinago ko na. Para sa kaibubuti ng bayan ng Israel. Tama? Ang problema, hindi pa siya ready. He was doing, quote-unquote, the will of God with his own strength. He was doing it with his own will. He was doing it with his own flesh. Naintindihan po natin? Tayo rin minsan, may tendency tayo to do, yung parang, ito, will ng Diyos to. Pero hindi tayo nag-iintay sa Diyos, hindi tayo nagpe-pray sa Diyos, we never ask God, we do not even seek God's will. Basta alam ko, I think this is good, I will do it, and we're doing it with the flesh, rather than of doing it in the Spirit of God. Ano nangyari? Tinanggihan siya. Tuloy tayo. At this remark, Moses fled and became an alien in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Bakit? Ano ba nangyari? Ito problema. Here is Moses. He was thinking that he would be the deliverer of Israel. Tama? Tama ba? He identified himself to be part of the nation of Israel. Nagkakaintindihan? Bigla kang tinanggihan. Sino ka? Para ka pa yung pangunahan kami, ha? Sino ka? Ngingailam ka. Gusto mo rin ba akong patayin? Katulad pinagpatay mo sa Egyptian? Ting! Alam nila. At ito problema ko. Hindi ako tinatanggap ng bayan ng Israel. Pwede ko ng excuse sa Pharaoh. Sabihin ko sa Pharaoh, Pharaoh, I'm still the prince. At any time, I can kill a commoner. Tama ba? But he did not. Bakit? But I still belong to God's purpose and plan. I belong to Israel. So in other words, my loyalty is in the land of Israel. Ayaw nila ako, pero sa kanila ako loyal. Ano nangyari kay Moses? Wala na siyang bayan. Wala siyang Egypt, wala siyang Israel. Naintindihan niyo ba? Andiyan pa kayo? No, tingnan niyo po nangyari. Bakit ko nasabi yan? Tingnan niyo. When Pharaoh heard of this matter, he tried to kill Moses. Bakit? Because Pharaoh somehow realized that his loyalty is no longer with Egypt. Nakuha ninyo? Di ba pinapapatay nga yung mga lalaki dahil natatakot sila that they will be disloyal to Egypt and they would be an enemy of Egypt? Nakuha ninyo? Kaya papatayin niya ngayon si Moses. But Moses fled from the presence of Pharaoh and settled in the land of Midian, and he sat down by a well. Now imagine yourself, ito si Pharaoh. Patayin si Moses! Takbo si Moses. Kung saan na, kain at saan na makarating. Magdating, wala na sila. Napaupo ngayon sa well. Sabi niya, saan na ako ngayon? Saan ako napadpad? Here is where, when he refused to be known, tingnan niyo pong ginawa niya, by faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is unseen. He was seeing something, but since he was doing things based on his own strength and his own effort, in his own will, instead of God's will, napahamak siya, parang ganito, para laling maintindihan. Okay, nag-pray ka. It is God's will for you to get married. Sino mga single dito? Okay. God's will for you to get married. Yes! It's God's will. Hindi ako single. Double. Sabi niya, okay. Lord, tabi ka muna. Total, makakasal ako. Ako na maghahanap ng gusto ko. Okay ba yan? Halimbawa, hanap tayo. Sinong dalaga? Babae. Pangalan mo, Iha? Ha? Elise. Oh, alam ko pangalan mo, kaya lang. Tinanong ko lang. Elise. Ano ba si Elise? Ni Elise. Lord, talaga? Mag-aasawa ko? Yes! Ang gusto ko, Lord, yung mata parang alkansya. Masingkit. Yan. Gusto ko. Sabi ni Lord, anak, hindi yan ang plano ko para sa'yo. Ang gusto ko sa'yo parang tarsir. Ha? Tarsir, yung malalaking mata. Ganyan. Parang malaki kita. Sabi niya, Lord, gusto ko alkansya. Di ba? Ang sabi niya, di bali na Lord, basta gusto mo mag-asawa, huwag ka muna makialam, okay? Ako na maghahanap. So she found, na mukha alkansya. Di ba? Kung magsalita, annyeonghaseyo. So, oh yes, jackpot, sabi niya.
Ano nangyari? Tapos saka pagdating nung ikakasal na, Lord, i-bless mo naman yung aming union. Magre-request ang pastor, Pastor, gusto ko ikaw magkasal. But they never ask during the process whether God is really involved in the relationship. Tapos ang sasagot pa, ito pinakamasama, because they did not allow God to be involved in the relationship before the marriage. Sabi niya, meron po ako ipagtatapat. Sa kasal, ang kanta ganito, Here comes the bride, 3 months inside. Sabi niya, bakit? Sa isip niya, di ba everybody naman is doing it na? Hello? Then they will ask the Lord, may you bless our union. Yun ang pinakamalungkot na realidad na nangyari ngayon. And that is exactly what's going on with Moses. He knew that he would be a deliverer of Israel, but he was doing everything in his own effort, in his own way, and he tried to set God aside. Are you following? He never asked God. He never planned with God. He was just doing everything by himself. Marami sa atin, we tried. Oh, gusto ko mag-Bible study. Yes, I will make disciple. Praise God. Hallelujah. That's good. Pero, he did, ikaw, sama ka sa discipleship ka, sama ka. I will bring food. Papakainin kita ng marami. Pumunta ka. Magluluto ako. Ikaw, isa pa. Pumunta ka rin, ha? Maghanda ka, luto. Biglang dumating. Walang dumating. Nag-text, something came up. At ang pinakamaganda, lahat sila, something came up. So, sinong kakain ito lahat? Nakuha ninyo? Everything was well planned by our own strength. It's good. There's nothing wrong preparing food for others. Pero never ask God. Never even ask the Lord, sino po ba yung mga tao na alalapitan ko, Panginoon, para madala ko at matulungan ko sa paglago mo. Hindi kailangan, meron na rin akong D-group. Kasi siya, may D-group na siya. Tatabi ko, meron na siya. O, tinan mo, saya-saya niya. Ako rin, kailangan din ako. Teka, hindi to inggitan, hindi to kompetensya. You want a D-group? You pray to God. God, I want to be used by you. Lord, please guide me. Teach me what to do. Are you following? Andiyan po ba kayo? Oftentimes, our learnings becomes an hindrance to know the will of God. And that is exactly what happened to him. Kaya tinan nyo, kaya from somebody, he spent his next 40 years, nobody. Bakit? Tingnan nyo po. And then she gave birth to a son and named him Gershom. Bakit Gershom? For he said, I have been a sojourner in a foreign land. Wala akong sariling lupa. Para akong, no permanent address. Kawawa. Parang ito na lang ako. Anong trabaho niya? He became a shepherd. A shepherd. Kaninong tupa? Sa tupa ng kanyang father-in-law na isang Midianite priest. What? Kung ikaw yun, kunyari, matagal ka hindi nakita ni Moses. Why, Moses? Kumusta ka na? Long time, Moses! Dito ka na pala naninirahan sa Midian. Di ba ikaw yung prinsipe sa Egypt? Classmate mo ako! Ganun ba? Ano trabaho mo? Tapos biglang, sabi sa mga tupa, okay, maingay. Nag-aalaga ng, nagpapastol ng maraming, so, quiet. Pero hindi tumahimik, Tapos sabi niya, yun, tupa. Uy, ang dami mong tupa! Kanino yan? Kung iba mayabang, akin. Tama? Kasi siyempre, mga magka-classmate akin. Pero si Moses, he could not deny. Sa father-in-law ko. Wala kang sariling negosyo. Sayang naman, ang galing-galing mo nung nasa panahon tayo sa Egypt. Nung nasa magkaklase tayo. Summa cum laude ka pa nga. Ngayon, kanina yan? Sa father-in-law ko. Ano ka ba? Kulit mo Gusto mo, ilibing kita? Nakaling sabihin, kasi parang kapag mamalaking bigla, he became so, become nothing. As in nothing. I'm just a sojourner. Pinapangalanan mo yung anak mo ng walang tirahan. Basta, palaboy. Ano pangalan ng anak mo? Palaboy. Dahil yan ang buhay ko ngayon, palaboy. Naintindihan niyo po? Why did God bring him to that situation? He now being enrolled into a university, the Wilderness University of Midian. Bakit?
so that he would become a master of what? Obscurity. Yung maglilingkod ka sa Diyos even when you are not even recognized. Yung hindi ka naghahanap na ma-recognize ka, kundi, dilingkuran ko ang Diyos. I will do my D group. Turuan niyo po ako. Di bali na po, walang credit. Okay lang po, basta I'll just do whatever is, please i-train niyo po ako. Di ba? Hindi yung, I will do it. No. Magpunta ka, under ka rin, may D group ka ba? Punta ka sa D group, teach me. So let's pray with me so that I can, then i-guide ka, i-teach ka din. Thank you. Hindi yung ikaw pa magtuturo sa D group leader. Hindi ganon. Kasi pagka ganon, nandun ka na naman sa somebody syndrome. Tama? Now you begin to understand, I'm nobody. Wala pala akong alam. So please, ang dami ko na in-invite. Wala nangyari. I tried to have my D-group. Lumakita siya, wala sila lahat. What should I do? Kaya lalapit ka ngayon, please, train me. Can you train me? You look for someone who's walking with the Lord. Can you train me? Tapos mag-train ka, pag nag-train ka, talagang makikinig ka lang. O sige, dyan ka lang sa mga tupa. Gusto mo matuto mag-shepherd ng mga tao? Then shepherd those sheep. Totoong tupa yan eh. Oo nga. Learn from there. Gusto mo maglingkod sa mga tao? Doon, matuto ka. Linis ka lang. Hindi ka pinapansin. Mag-usher ka dyan. Ngiti-ngiti. Good morning. Good afternoon po. Pasok po kayo. Tapos yung papasok, hindi ka pinapansin. Parang, kinuha yung chronicle. Walang pansin-pansin. Tapos, sir, good afternoon. Kinuha ulit. Tapos pag nakita, sir, wala pong reservation. Sino ka? Sir po. O ngayon, ano wala reservation? Nagtatights ako, akin lahat yan. Tapos hindi ka makaimik, ganun po ba? Sige po. Iuwi niyo po pagkatapos sa service. Nandiyan yung sabihin? Wow! But here, Moses, no more rights. Totally nobody. Totally obscure. And yet serving his father-in-law. Because he loves his wife. He loves his father-in-law. For 40 years. Yung dating nagiging wala na siyang, hindi na siya nagsasalita, sanay siya sa language. Ngayon wala na. Hindi na siya nagsusulat. Puro tupa lang kinakausap niya. Mga anak ng mga tupa. Puro tupa na lang. Now, ano nangyari? Now Moses, 40 years, was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Yun ang kanyang trabaho. Dahil habang nagdaan sa ganyan, puro bundok, nahanap ng kakainan ng mga tupa. Then, he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Napunta siya doon. Then, sabi niya gano'n, after 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in the flame of a burning thorn bush. When Moses saw it, he marveled at the sight. And as he approached to look more closely, there came the voice of the Lord. Now listen, ilan taon na si Moses? Ilan? 80! May kinabukasan pa ba yan? 80! Di ba marami sa atin, isip natin, iho, kayo na yan. Matatanda na kami, iho. Kayo na lang gumawa niyan. Ha? Kami, hayaan mo na kami magpahinga lang sa tabi-tabi. Dito mag-aantay na lang kaming magkasakit at mamatay. Huwag ko kayong papayag. Bakit? Listen to this. Hanggat buhay ka, may pinagagawa pa ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Pag isip mo tapos sa si Lord, tatapusin ka niya. Nagkakaintindihan? As long as you are breathing, as long as you are alive, God has still a purpose for you and still wants to accomplish you something. But listen to this. Don't focus on your weakness. Focus on God's strength. Are you following? If you focus on your weakness, in your physical ailment, in your physical weaknesses, you will not accomplish anything. Kasi in-nurse mo na lang yung sakit. Ang sakit, hindi na ako makalakad, iho. But why don't you focus on God's strength? Lord, kahit nakatungkod ako, paglilingkuran kita. Naintindihan ninyo? Now, the reason why I'm telling you this, hindi rin ako malakas na tao. Minsan magpipreach ako, nilalagnat ako, tatayo ako, because I believe that God, this is not about my favor. This is about your fire. Are you following?
Friends, let us not focus on what we cannot do. You focus on what God wants you to accomplish. Naalala ko, kahit may sakit si Orville Kelly. Ewan ko kung nakilala si Orville Kelly. Sabi ng doktor, Orville, you have only 2 months to live. Bakit? You have cancer, stage 4. Iyak yung Orville. Lord, iyak ng iyak. Sabi ng asawa, Orville, you have only 2 choices. 1, you pray about this and play with it, or you succumb yourself to loneliness and weeping and tears, then wait for your death. Yeah, tama ka. Let's pray. Pray. Then after praying, anong ginawa niya? He invited his neighbors. He had this cancer party. Sabi ng mga neighbors, excited sila to come. Yes, sabi niya, anong meron dito? Cancer party. Cancer party? Really? Yes. Sabi niya, now, let me just announce you this. Yesterday, I was informed that I have cancer. And I have only 2 months to live. So, friends, I don't want my remaining year or months or days to be wasted. So, I'm starting a new foundation. The MTC Foundation. Make Today Count Foundation. And you are all my honorary members. Okay sa inyo? So many agreed. To make the long story short, after 2 years, busy doing the will of God, busy following what God wants him to accomplish, he forgot to die. Yung doktor na nagsabi sa kanyang patay siya ng 2 months, patay na. Siya, buhay pa rin. Why? Because he focused on the power of God instead of his weakness. Di ba amazing yun? Kaya ito si Moses, 40 years old, 80 years old na. Kaya there among us Christians who trust God, who never be disappointed about your feelings, about your physical condition, never be disappointed about your age. Why? You trust God. God has a reason. Pero hindi yan dahilan to stop us from doing the work of the Lord. Naintindihan po natin. Kaya iba nag-retire, it's okay. But yung retire nyo, palitan nyo na. Retire. Magpalit na kayo ng gulong. Because you have another journey to take. Nagkakaintindihan? Hindi retire na, ayoko na, tapos na ako, pagod na ako. Hindi. Magpapalit gulong na ako dahil panibagong lakbayin na ang aking haharapin. Nagkakaintindihan tayo. Natuloy tayo. Ang sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo, then the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. Sabi niya, ano yan? Bakit hindi nauubos yan? Nasusurop, hindi nauubos? Amazing! So lumapit. Nung nakita ni Lord na lumalapit sa, I must turn aside now and see this marvelous sight. Kailangan ko makita to. Why the bush is not burned up? And when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Sabi niya, here I am. Then he said, do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. You know what God is saying? Moses, this is God. I'm calling you. I'm talking to you now. And sabi niya, so I have come down to deliver them from the power of the Egyptians and to bring them up from the land to a good spacious land, to a land flowing with milk and honey. Moses, just as you have wanted to deliver these people, I'm telling you that my heart goes with you. I also want to bring this out. I heard their cry. I want them to bring to the promised land, flowing with milk and honey. I am myself coming down, sabi ni God. Ako na mismo. And sabi ni Lord, okay. And sabi ni Moses, now behold, the cry of the sons of Israel, come to me. Furthermore, I have seen the oppression with which the Egyptians are oppressing them. Therefore, come now, and I will send you to Pharaoh. Lord, jokes ba yan? Hindi mo ba alam? 40 years ago, I tried. Nothing happened, and Pharaoh wanted to kill me. Although bagong Pharaoh na to, but still, who am I? You will send me to bring these people? They rejected me, God, 40 years ago. Lord naman. Ang sabi niya, but Moses said, who am I? That I should go to Pharaoh and that I should bring the sons of Israel. Lord, wala ako niyan. Then he realized now, I am nothing. You know nangyari kay Egypt, kay Moses? He lost his being
the somebody Moses. He understood that he's nobody. Are you following? Kaya naman, nakita siya ni God. Because God is attracted to the nobodies of this world. To shame the wise. Are you following? God is using the cold nobodies of this world to shame the wise. Alam niyo kung meron po akong pagpapasalamat sa Diyos. I knew that. You know why? Kayo ba makikinig kayo sa tricycle driver? Nakikinig kayo ngayon. Nakikinig ba kayo sa isang jeepney driver noon? Nakikinig kayo ngayon. Makikinig ba kayo sa isang nagjajaryo bote boy noon? Nakikinig kayo ngayon. Makikinig ba kayo sa isang batang baluga, nog-nog? Ngayon nakikinig kayo. Dahil iba na siya. Dahil sa Diyos. Bakit? Because God is looking for nobodies. I did not graduate from the prestigious universities, but I only knew that God allowed me to go to the University of Life, where He trained me to walk with Him because He's looking for nobodies to shame the wise. Nakakaintindihan po. Kaya don't ever think of yourself, I'm nobody! I got nothing! At tuloy tayo, sabi ng Lord, hindi issue yun, anak. And Moses said, God, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your father sent me to you. Now they may say to me, what is His name? What shall I say to them? Lord, papadala mo ako. Sino ba ito? Sasabihin ko sa kanila, baka hindi sila maniwala sa akin. And sabi ni Lord, okay, tell them, I am who I am. That's my personal name. Sabi niya, and He said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. God the Father said to him, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations. Sabi ni God sa kanya, then tell them, I am the same God yesterday with Abraham, and with Isaac, with Jacob, and I'm still the same God who cares for this Israel, because I still am the Lord. I am forever present. Hindi ako I was, hindi ako I will be, I am. Hello? Kaya inisip nyo, Lord, baka kay Moses lang yan. Lord, baka kay Abraham lang yan. Lord, baka kay Daniel lang yan. Lord, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni David, yung Diyos ni Daniel, yung Diyos ni Jacob, yung Diyos ni Moses, yan pa rin ang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran ngayon. Because He is I am. Kaya kung mapapagkatiwalaan mo ginawa ni God yun kay Moses, kaya niyang gawin yun sa iyo, sa akin. Kakanindihan? Because He is the God I am. The ever-present God. Then Moses said, paano? Kung di pa rin sila makinig. For they may say, the Lord has not appeared to you. The Lord said, teka. What is that in your hand? He said, a staff. A staff? Ano yung staff? Ang ganda sabi ni Rick Warren, long time ago, I heard him preach on this issue. What is that staff? Lord, wala naman. Paano hindi sila makikinig sa akin? Sabihin ko sa kanila, mga kapatid, the Lord loves you. He died for your sin. Hindi sila malinaw. Tumigil ka nga. Puro kang kalokohan. Kasama ka namin dati. Di ba? Napakawalang yabo. Di ba? Naalala niyo, yan, babalikan ka naman ng karaan. Naintindihan niyo po? Ang sabi ng Lord, no. Huwag kang tumingin dyan. Tingnan mo yung staff mo. Lord, ano gagawin sa akin? Ano ba yung staff? Di ba shepherd siya? That is His work. Di ba shepherd siya? That is His identity. I'm known to be a shepherd. And that is my influence. At yung mga tupa na yan ang tangi kong yaman. And sabi ni God, then I will make use of that. I will make use of your staff. I will make use whoever you are. Anong trabaho mo? Anong kakayanan mo? Anong impluensya mo? I will use that. Give that staff to me. And I will show you what can happen in that stuff. What I can do with your work. What I can do with your influence. What I can do with your identity. What I can do with your what? Affluence. Whatever you got, it may be small. But once you give it to me, I will make it extraordinary. Paano? I'll show you. Tapon mo yan. Tapon mo yung, tapon mo yung staff mo. Pagtapon niya, takot siya. Takbo agad. Kasi pagtapon niya, di ba? Sabi niya, see, I can turn it to be a venomous snake.
I can turn your stuff. I can turn your identity. I can turn your work. I can turn your affluence, whatever you got, I can turn it to make it something extraordinary to show the world that I am your God. Kakaintindihan tayo? Lord, estudyante lang ako. Then that's your stuff. I will make use of that. Lord, mahirap lang kami. Then I will use that. Lord, asawa lang ako, housewife lang ako. Then I will use that. Just give it to me. Surrender to me. And I will show you how I can turn that to something extraordinary. Okay ba yan? I'm a full-time businessman, Lord. It's okay. Bigyan mo sa akin. And I will make it extraordinary. Nagkakanindihan po? Hello? Andiyan pa kayo? Because that is exactly what God is saying. Then sabi niya, then Moses said to the Lord, please, I have never been eloquent. Di ako marunong. God neither recently nor in the past. He was living in the past disappointments. And sabi niya, since you have spoken to your servant, for I am slow of speech and slow of tongue. Lord, di ako marunong magsalita. Please. And sabi niya, then the Lord said, who's made man's mouth? Come on. Who's making mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now then go. And even I will be with your mouth and teach you what you are to say. But he said, please, Lord. Tigil mo tayo sandali. Di ba, minsan? Okay, go and make disciples. That's our mission. Lord, mahihain ako, Lord. Lord, hindi ko kaya yan, Lord. Buti pa si husband, kaya niya ako. Hindi. O kaya si Mrs. na lang, Lord, madaldal yun. Ako, quiet. Nagkakanindihan? Ang sabi ng Lord, walang pinagkaiba niyan. Ako pa rin ang nag-invento ng bibig. Ako pa rin nagbibigay ng insight. Hindi ko marunong sa Bible, hindi ko maintindihan. Then I give sight. I give wisdom. Whatever you need, I can give it to you. Ang totoo niyan, kung ayaw mo, talagang ayaw mo lang. Tama? Kasi pag ayaw ng isang tao, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Tama? Tingnan niyo nangyari ito. Sabi nila, but he said, please Lord, padala mo na lang iba. Pwede? Sabi niya, naggalit na si Lord. Siguro, hindi mo intindihan. Siyempre, kung sa atin yan, hindi mo intindihan kung paano nagalit. Parang, anong talagang problema mo? Diba? Oh. Sige. Tanawin mo yung kapatid mo si Aaron. Why si Moses? Nagsasalta siya ng maayos. At hindi lang yan. Makikita kayo. Matutuwa siya pa nakita kayo. Sige na, humayo ka na. Opo. Yes, Lord. Okay nyo? Minsan akala natin, kasi minsan, kung mabait si God, maintindihan ako ni God, di ako maintindihan. May PC rin, ha? Bigla rin, baka makita mo yung galit ng Diyos, bigla ka tumiklop. Hindi na yung sabihin? Parang minsan, Lord, sila na lang, di na ako. Pagka mamaya, hindi, na medyo yung pasensya ng Diyos, nasubok mo na. Ano ba na ako? Matatapos ang service, tulog ka pa rin. Joke lang. Ako lang yun. Hindi si Lord yun, ako yun ha, Hindi ako. Nakuha ninyo. Now, kaya sabi niya, and you will be like Him. And you will be like a God to Him. And true enough, they obeyed. And here, so Moses and Aaron did it as the Lord commanded them. Thus they did. Moses was 80 years old. And Aaron was 83. And when they spoke to Pharaoh, tingnan mo, masatanda pa si Aaron. Anong sinasabi ng Diyos? Hindi mo na kaya? Ayan. 80 years old, start si Moses. They spoke to Pharaoh. Amazing. Now, the beginning of the extraordinary journey with God. Ang ibig bang sabihin, pag sumunod ka na kay God, everything is fine? No. May disappointments pa rin. Hindi natatapos yan. It's a continuous cycle of experiencing disappointments because we're living in an imperfect world. We're living in a world full of darkness. Kaya naman, yung disappointments will never end. But, every time you are experiencing disappointments, ano sasabi ng Diyos? Turn your disappointments to blessings. Sinasabi ng Diyos, trust in God. Because every disappointment,
is God's appointment in disguise. Paano nangyari yon? Naalala mo kanina, nakita mo, yung kanya, eto, nakilala niya lalo si God. Nakita niya sa burning bush. Now, another disappointment nangyari sa kanya. Now that he delivered. Wow. And afterwards, Moses and Aaron came to said to Pharaoh, thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may celebrate a feast to me in the wilderness. But Pharaoh said, who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? I do not know the Lord. And besides, I will not let Israel go. Now, pansin niyo po ba isa sinasabi ng Diyos? I'm telling you, the reason why people do not obey God, the reason why people do not obey me, sabi ni God, you know why? Because they do not know God. Kung kilala mo si God, paano ka hindi mag-obey? Dinahandahan na nga ni Lord si Moses eh. With all his skepticism, dinahandahan na. Di ba? Ako naggagawa ng bibig. Pero pag hindi mo pa rin nakikita, papakita ko naman may other side, the wrath of God. Moses. Nagkakanindihan? Napansin niyo po ba? Ang pangalan niya una, Moses. It speaks about closeness. Moses, intimacy, endearing. Moses. Bigla nung huli, Moses! Isa na lang. Nakakuha ninyo? Hindi ka na nakakatuwa. Gusto mo tagang mabalik sa tubig? Ano kayo sabihin? Sa maraming tao, now that you're beginning to understand who God is, matatakot ka rin eh. And in fact, even Pharaoh had those moments. Ang problema, because he did not know the Lord, obviously, he did not obey. Tama? Now, continue na. Then the foremen of the sons of Israel came and cried out to Pharaoh saying, why do you deal this way with your servants? Bakit? Kasi ginawa nung Pharaoh, sige, pareho pa rin yung quota nila, gagawa sila ng bricks, pero wala ng raw materials. Bahala na silang kumuha ng sarili ng raw materials. Sabi, ang hirap nun. There is no straw given to your servants, yet they keep saying to us, make bricks, and behold, your servants are being beaten, but it is the fault of your own people. Kaya nagreklamo sila sa Pharaoh. Sabi ng Pharaoh, you are lazy, very lazy. Therefore you say, let us go and sacrifice to the Lord. Kung kayo na si Moses sa lugar ni Moses, ano gagawin nyo? Ang labo naman yan, God. And true enough, ginawa ni Moses, sabi niya, oh Lord, why have you brought harm to these people? Why did you ever send me? Ever since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done harm to these people, and you have not delivered your people at all. Lord, labo mo. Hindi mo naman tinupad yung deal eh. Nakuha nyo? Sabi ni God, tanda nyo, disappointments are God's appointments in disguise. Are you following? Sabi ni Lord. Then, ito appointment na Diyos. Then the Lord said to Moses, now, you shall see what I will do to Pharaoh. For under compassion, he will let them go. And under compassion, he will drive them out of this land. God spoke further to Moses and said to him, I am the Lord. And I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty. But by my name, Lord, I did not make myself known to them. Ano sabi ni God? Alam mo, Moses, dapat mo maintindihan ganito. The reason why this is happening, because I appeared to Abraham, I appeared to Isaac and Jacob, but these people, they have no experience of me. They don't know me. Hindi lang ako kilala. Kaya alam mo, Moses, I'm giving them chance to know me. That's the grace of God. That's God's appointment. Marahil iba sa atin, Lord, yung parents ko na-experience ang kapangyarihan mo. Bakit ako may problema? Hindi ka ini-spare ng Diyos sa problema because He also wants you to experience God. Andiyan pa ba kayo? Ngayon, minsan yung mga magulang, they keep on protecting the children. Hindi ka pwede masaktan, Di ka ba nagtataka kahit anong pagpipigil mo, nasasaktan pa rin sila? Napasin niyo po ba yan? Because God wants them to also have an experience with God. Kaya relax ka lang. Kaya kung mayroon silang pinagdadaanan, hayaan mo rin. Broken hearted, padaanin mo rin. Nangyayari talaga yan. Nakuha ninyo? Yung iba sobrang ingat. Nadapa. Nadapa. Grabe. Walang kagas-gas, pero namumula. Ano ka ba? Hayaan mo. Umakyat. Umakyat. Nagugulat rin bata. Nakaakyat yan, nakakababa yan. Baba ka, anak, baba ka. Let them experience the reality of God by the... Nakuha ninyo? Balik tayo ngayon dito. Ito na. Ang sabi niya, I also established my covenant with them. I give them the land of Canaan, the land in which they sojourn. Say therefore to the sons of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their bondage, and I will also redeem you with outstretched arm and with great judgment. Then I will take you from my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God who brought you out
from the underburdens of the Egyptian, and I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession. I am the Lord. Hindi nyo ba kayo nagtataka? Pagdating nyo sa mga plagues, tingnan nyo. Blood, frogs, gnats, flies, livestock, boils, hail, locust, darkness, and firstborn. You know why? We don't have enough time to discuss that, but you know why? Because all of this, the miracles that God performed, are the gods of Egypt. Alam niyo ba yun? God had to destroy all these gods to tell the Israelites, I am the God of gods. I am over them. And the last person to need to die was the firstborn son. Bakit? Because Pharaoh was considered to be God. Naalala niyo, gods of Egypt na palabas? They considered him as God, and yet he could not even save his own son because God is really the only God worthy, deserving to be worshipped. Are you following? So yun po ang sinasabi ng Diyos. So, he was just showing these people, I am the God. Now, tanong, nakawala na sila. Hallelujah! God fulfilled His promise. Wala na disappointments? They were taken out from Egypt, but Egypt was still in their hearts. Kaya naman, nung binikain sila ng Diyos ng mana, reklamo na naman, mana na naman, mana na naman, mana na naman, mana na naman. Galit na galit sila, Moses, ano ba to? Puro mana, buti pa namatay na lang ako sa Egypt. Grabe no, mga reklamador pa rin. Ano sabi ni Moses? Why have you been so hard on your servant, Lord? Why have I not found favor in your sight that you have laid the burden of all these people on me? Lord, was it I who conceived all these people? Ako ba magulang nila? Ako ba nanay nila? Lord, bahawa ka naman sa akin. Was it all brought them forth that you should say to me, carry them in your bosom as a nurse carries a nursing infant to the land which you swore to their fathers? Ako ba, Lord, please? Again, disappointments are God's appointments in disguise. Are you following? Anong sagot ng Lord? Anong sagot ng Lord? Moses, it is the Lord's power limited. Now you shall see whether my word will come true for you or not. You know what God is saying? Tatandaan niyo to. Every time you are disappointed, huwag mong awayin yung disappointment. That's your appointment with God. Punta ka kay God. Lord, bakit po ito nangyayari? Bakit? Nangyari, what? Nang babae ka? October mo? Kesa labanan mo yan, danta ka sa Diyos. Lord, sawa ko, ba't siya ng babae? Tinry ko na yung best ko para maging submissive. Ba't siya ng babae? Sabi ng Lord, okay, offer your husband to me. Lord, ito na. Pwede ba tanggapin niyo agad? What I'm saying is, yung moment na yun is your moment to come to God and really to have a heart-to-heart talk with God. Yun ang ginawa ni Moses all throughout his disappointments. Napansin niyo ba yun? He was always running before God. When the time that he did not run to God, nagalit siya. Instead of listening to God's instruction, anong ginawa niya? Inaway niya. Binagbuntungan niya ng galit, yung mga tao. Tingnan niyo ang nangyari. Sabi ni Lord, sabi niya, take the rod and you and your brother Aaron, assemble the congregation and speak to the rock. Kausapin mo yung rock para magkatubig before their eyes, that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock, and let the congregation and their beasts drink. Galit na galit si Moses, reklamo na reklamo. So, Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, tignan nyo sa galit niya, listen now, you rebels, shall we bring forth water you out of this rock? Sabi niya, then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with his rod, and water came forth abundantly, and the congregation and their beasts drank. Ano sabi ng Lord? Kausapin lang. Anong ginawa ni Moses? Sa galit niya, pinalo yung dalawa. O ayan na, tubig niyo! Galit na galit. Nakuha ninyo? Galit na galit. And sabi ni Lord, but the Lord said to Moses and Aaron, because you have not believed me, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them to you. Which I've given them. Lungkot, no? Dahil dyan, Moses, hindi ka makakapasok sa lupain na pinangako kong pagdadalhan mo sa kanila.
hiniya mo ako sa harapan nila. Hindi mo ako ginalang sa harapan nila. So, yung disappointments niya, hindi niya tinurn into blessing. He turned it into a curse. Paano? By fighting the disappointment instead of listening and trusting in God. Nakuha natin? Nasusundan? Pero ang amazing dito, nung sabihin ng Lord na hindi ka makakatawid, pinakita na lang sa kanya yung lupain, you cannot cross the Jordan, malakas pa siya. Hindi niya sinabi, hindi Lord, pupunta pa rin ako. Bahala na. Huwag laban natin. Palabanan na. Pwede naman yun eh. Kasi malakas pa naman siya eh. But he did not listen to the Lord. Why? Because he had an experience before. When they rebelled against God by worshiping the golden calf, si Moses ang amazing. Ito nangyari, sabi ng Diyos, dahil sa katigasan ng ulo nila, sabi ng Lord, depart, go up from here, you and the people whom you have brought up from the land of Egypt to the land of which I swore to Abraham, Isaac and Jacob, saying, to your descendants I will give it. I will send an angel before you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Sabi ganon, go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst, because you are an obstinate people, and I might destroy you on the way. Ano sinasabi ni God? Okay, dadaling ko na kayo sa promised land. Lulupiling ko lahat ng kalaban ninyo. Pero, hindi ako sasama sa inyo. Ang titigas ng ulo ninyo. Baka mapatay ko pa kayo habang nagbabiyahe. Isipin niyo nangyari na. Nakuha na niyo? Ngayon sabi ni Moses, teka muna, hindi to tama. What is the blessing without God? Without God, without God's presence, those blessings are useless. All those achievements are useless. Bakit? Ang Diyos ang totoong blessing. Kaya sabi na, Lord, sabi ko si God. Then he talked to God. Sabi niya, thus Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. He talked to God. Sabi niya, God, I pray you. Look at Moses, how he has matured. Lord, if you have found favor in your sight, Lord, please, let me know your ways, that I may know you. Lord, gusto kitang makilala, so that I may find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. Lord, what's the point of bringing us to the land? Kung hindi naman ka namin kilala, hindi ka namin sinunod. Tapos, itatao nyo rin to Lord eh. Please. Si God, alam nyo, God is very near to the brokenhearted. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ni Lord, and He said, my presence shall go with you and I will give you rest. Sabi niya, okay Moses, my presence will go with you and I promise I will give you rest. Kasi the presence of God gives us rest, gives us assurance. Nagkakaintindihan? And that alone is a great blessing. Ano sagot ni Moses? Lord, kung hindi ka sasama sa amin, wag mo na lang kami paalisin dito. Napansin niya? So, Lord, hindi ko kailangan ng blessing. Ang kailangan ko'y kayo. Nagkakaintindihan po. Because in all these disappointments in life, there is something that I know. I cannot live without your presence. I need to know you. Bakit po? Balikan natin. Lord, let me know your ways that I may know you. Bakit yan importante? Listen to this. What's the point of you having a Mercedes-Benz? What's the point of you having a nice house, but you will not be with God in eternity because you don't know Him? Bakit ko nadikit yun doon? Titignan yung sabi ni Jesus, this is eternal life. Anong eternal life? That they may know you. That you become close with God. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. What's the point of all your accomplishments? The legacy that you have left in this country? What's the point that your name is known to the world? And yet, you do not know God. And yet, you will not be with God in eternity. What's the point? Yun yung sasabi niya. Kaya sabi ni Lord, Lord, kung hindi na naman kayo po kasama sa amin, huwag nyo na po kami paalisin dito. Huwag nyo na kami papuntahin doon kahit na flowing with milk and honey yun. Walang saysay nun. Panlupa lang yun. But what's the point? Kaya malaking disappointment yun, Lord. Kaya nga, may I challenge you. Ang tanong dito, yung word na no is close with God, close with Jesus Christ. Are you intimate and close with God? Huwag niyong biruin ang sarili natin. Minsan binibiro natin sarili natin, kilala ko si God. No, you may know about God, but the question is, do you know God? You see, you may know something about President Duterte. Ang tanong,
Kaibigan mo ba siya? That's the question. Are you close with His heart? Are you doing what He wants? Do you know His plans? And the same thing God is asking all of us. Are we really close that you know my will? And to most of us, we don't even care what God wants. We don't even seek what the Lord wants to accomplish in your lifetime. We just keep on surviving. We just keep on trying to finish whatever we think right. But never asking, is this God's way? Is this God's timing? Is this God's will for me? Nagkakaintindihan po. Kaya sabi ng Lord, only those who do the will of my Father will enter the kingdom of heaven. Bakit? They are such close that their hearts is one with the heart of God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, gusto ng Diyos that you would be blessed even in this world. He wants you to understand that though there are so many disappointments in life, He wants you to turn that into blessings by trusting Him. But the point is this, what does it profit a man if he gains the whole world? What does it profit a man that, wow, you have a nice body, you are exercising properly? You know, what's the point of being famous in this world? And yet, you lose your soul because you do not know God. You do not know Jesus, whom He has sent. You are not even close to His heart. What's the point of all your accomplishments in life? Yes, those are good. But what God is saying, you are much better. God is much better because He is giving you not only a temporary pleasure, a passing pleasure of sin, but is offering you eternal life, a life of abundance in eternity. That's what He's offering you. Now, friends, you know whether you are with God because there is rest in the heart of those people who are with the Lord. Are you really rested? Or you're very tired? Talagang hinaharap mo yung disappointments. Pagod na pagod ka na. Disappointments after disappointments. One after another. Parang walang katapusan. I'm so tired. And God is saying, those who are tired and heavily laden, why don't you come to me? And I will give you rest. My child, I've been waiting for you. You say you've been tired because you keep on dealing with your disappointments with your own ways. You're dealing with your disappointments with your own wisdom. But I'm telling you that I am here for you. Trust me. So you can turn that disappointments into blessings. Ang tanong lang, are you humble enough to admit that you need Jesus? Are you humble enough to admit that you are tired and you want that rest and you want to know God? And Jesus Christ said, if you know me, you know my Father. So friends, if you want to know God, why don't you come to Jesus? He's inviting you to come to Him. Kung kinakausap ka ng Diyos and He's inviting you to come to Jesus and you want to listen to His voice and sabi mo, Lord, sama ako sa iyo. Lord, pagod na po ako. Kailangan kita. Ikaw lang nakakalam ng totoo mong kalalagayan. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, pwede ba itaas ang kamay mo in all humility? Sabi mo, Lord, ako po yun. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Ako po yun, Lord. Ako po yun. Ang dami ko na pong disappointments. Pagod na po ako. Lord, kailangan kita. Kailangan kita, Jesus. And thank you for dying on the cross for me, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus, that you came to deal with our disappointments, that we can turn these disappointments into blessing. Kaya Lord Jesus, as you have given your life to me, I'm surrendering my life to you. I admit that I am nobody. I cannot do anything apart from you. So Lord Jesus, here's my life. Use me for your glory and honor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, let me live for you. Lord, reveal yourself to me that I may know you. Allow me to live only for your glory and honor.
Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon naman, may I speak to every one of us here. Maybe you've been trying to do God's will, but somehow you're not even sensitive if it is His timing or this is His ways. Or maybe to some of you, God is speaking to you and God is telling, I want to use you, I want you to make disciples. And you keep on excusing, I cannot, I don't know how to speak. And God is saying, no, I'm the God who empowered Moses, who empowered Daniel, who empowered David, who empowered those ordinary people that you've been learning so far. And they were able to accomplish what I asked them to do, and it was something extraordinary in the mind of men. But you need to trust me. You need to believe me. You need to follow me. Friends, if you think that somehow parang wala akong magagawa, then God is telling you, hindi yan totoo. Because with me, you can do all things. Because through Christ, you can do all things. And friends, if you're believing that, why don't you stand and say, Lord, I want to be used by you. I don't want excuses anymore. I want to trust you with all of my heart. Kapatid, if you want to serve God as He wanted you to serve Him, just rise up from where you are. Yes, tayo ka. Huwag kang matakot. It's between you and the Lord. Yes, maybe tatakot ka, pero Lord, alam ko na tatakot ako. Pero Lord, kailangan ko ang kapangyarihan mo. Kailangan kong samahan mo ako. Yes, if God is speaking to you, just rise up and I'll pray for you. Yes, hallelujah. God's still waiting for you. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maybe God's speaking to you. God's just telling you, come on, you rise up. Just make yourself available and I will accomplish my will in your life. Obviously, just listen to me, follow my instruction, and I will be with you. Even to the very end of the age. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm not even looking at you. It's really between you and the Lord. Don't stand because somebody else stood up beside you or maybe at your back or in front of you. But you stand because this is your commitment before the Lord. Yes, you may be afraid. I'm not saying that He will do it right away. God maybe perhaps will train you for a few years or maybe a few months. But you're committing yourself to follow Jesus. You're committing yourself to do what God wants you to do. By His grace and by His power, He will surely accomplish it through you. Thank you, Jesus. Father in heaven, I thank you, Lord, for those who are standing up right now. Thank you, God, for their humility and admission that they cannot do anything apart from you. And yet they want to follow you. They want to obey you. Because, Father God, we know that everyone who knows you, Father God, would obey your word. And thank you, Jesus, Lord, that because they know that you're powerful, because they know that they can trust you, because they know, Father God, that you're calling everyone who understood your grace and your salvation is part of your body. Never to be an spectator anymore, but, Father God, to be part of a body to serve the whole body, to serve the purpose of the body, and to serve the purpose of the head of the body. And you are the head of the church, oh God. And you are the head of our movement, Lord. So we come before you with all humility, Lord. Help us to accomplish your will. Help us to recognize your voice. Help us to obey you, Lord. And Father God, I pray to empower your people. And as you have promised us your Holy Spirit, Lord, fill your people with your Holy Spirit. Empower all of us, oh God, to accomplish your work, to accomplish your will. And let no one else be glorified in our lives but you. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Help us no longer to focus on our excuses, but to focus on you, the powerful God, our Father and our friend. Thank you, Jesus. Because by your death, we were reconciled to our Father and we became friends of God. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, 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 and amen. God bless you.